Bukod sa pagiging bully ng bagong boss ni Jessica, wala na siyang ibang maipipintas dito. Sa katunayan, sa loob ng ilang araw ng pagiging sekretarya nito, ay hindi niya maiwasang humanga rito. Masyado itong maraming ginagawa, tulad ng pakikipag-meeting sa kung kani-kaninong malalaking kliyente na personal nitong hinahawakan, paggawa ng mga presentations para sa board of directors at sa ibang kliyente na rin, at pagre-review sa lahat ng mga dating designs ng kumpanya at pagre-revise niyon. Ngunit kahit napaka-busy nito, ay hindi niya ito naringgan ng kahit isang reklamo. Professional itong makiharap sa lahat pagdating sa trabaho, kahit sa kanya. Jessica, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya sa department na iyon. Pagtingin niya sa kanyang relo, 6:00 na ng gabi. Sumilip siya sa glass window ng private office ng kanyang boss. Nakita niyang nakayuko pa rin ang boss niya at mukhang masusing pinag-aaralan ang mga papeles na nasa ibabaw ng mesa nito. Mukhang wala pa itong balak tumayo roon. Alam niya kapag nagpaalam siya rito, ay hahayaan na siyang umuwi nito. Hindi niya alam kung hanggang anong oras ito naman nanatili sa opisina nito, gaya ng ginagawa nito ng mga nagdaang araw. Bumaling siya sa empleyadong nagtanong sa kanya. "Mamaya pa ako." Nakangiting sagot niya rito. Isa-isang na nagpaalam sa kanyang iba pang mga staff doon. Nang wala ng tao roon, ay sinilip niya ulit si Adam. Mukhang abala pa rin ito. Tumayo siya at dumiretso sa pantry. Nagtimpla siya ng kape. Pagkatapos ay kumatok siya sa opisina ni Adam bago niya binuksan ang pinto. Nang mag-angat ito ng tingin ay bahagya siyang ngumiti rito. "Coffee?" Alok niya. Saka lamang ito tila natauhan. Dumiretso ito ng upo. "Yes, thank you." Lumapit siya rito at inilapag sa ibabaw ng mesa nito ang isang tasa ng kape. Nang silipin niya ang mga papel na tila pinag-aaralan nito, nakita niya ang previous design sa iyo ng Valencia Furniture. "I think you need to take a break first, sir." Aniya rito. Tiningnan nito ang kanyang relo pambisig. "It's already late." Anito. Pagkakuan ay bumaling ito sa kanya. "If you want you go home, you may do so. Thank you for the coffee," sabi nito. Kinuha nito ang tasa ng kape at humigop doon. Base sa ekspresyon nito, mukhang nasarapan nito. "Okay lang kung mag-overtime din ako. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang pwede kong gawin para mapadali ang ginagawa mo." Aniya rito. Huminto ito sa akmang paghigop ulit ng kape. Tiningnan siya nito ng mataman. Hindi siya nag-iwas ng tingin dito. "I'm your secretary. Kung mag-o-overtime ka, hindi ba dapat ay mag-overtime din ako? Kapag tinutulungan kita, mas maaga kang makakauwi." Paliwanag niya rito. Inilapag nito sa mesa ang tasa ng kape nito. Pagkatapos ay hinilot nito ang batok nito. "Kung mag-o-overtime ka, gabi ka na rin makakauwi. Delikado para sa isang babae na gabi na ay nasa labas pa. Nagko-commute ka pa naman." Natigilan siya. Ang ibig bang sabihin nito ay nag-aalala ito sa kanya. Kaya ayaw nitong gabihin siya ng uwi. "Okay lang ako. Dati na akong nag-o-overtime. Besides, wala rin naman akong gagawin pag uwi ko, kundi matulog kaya tutulungan na kita." Ngumiti ito. "Fine. Thank you, Jessica." Iyon ang ngiti ang tono nitong nung una silang nagkita. Hindi niya napigilang gumanti ng ngiti rito. Pagkatapos niyon, ay tinulungan na niya ito sa ginagawa nito. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito tungkol sa trabaho, lalo siyang bumilib sa talento nito. Namamangha siya sa mga ideya nito. "Ihahatid na kita, Jessica. Don't you even dare argue with me dahil gabi na," sabi ni Adam
sa kanya paglabas nila sa opisina. Mag-aalas 9 na sila matapos sa ginagawa nila. Wala na siyang lakas para makipagtalo rito. Isa pa, deep inside ay naramdaman niya ang tuwa sa concern nito. Fine. Ngumiti ito. Good. Dapat pala. Lagi kitang pinapagod para maging masunurin ka. Pabirong sabi nito. Inirapan niya ito at ikinatawa iyon ni Adam. Kapag kuwan ay napamaang siya rito, nang biglang pisilin nito ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay marahan na inalis nito ang kamay nito roon. Dahilan para dumaiti ang matagal ng mga daliri nito sa balat niya. Tila may kuryenteng nagmula sa mga daliri nito nang biglang kumalat sa pisngi niya, patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Bigla rin sumasal ang dibdib niya. You know what? May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Noong nagkita ulit tayo dito sa Valencia, tinakbuhan mo kasi ako, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Ano iyon? Naging affectionate ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. I'm really glad that I saw you again, Jessica. Napatitig siya rito. Tila hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito at sa nakikita niya sa mga mata nito. She was touched. There, nasabi ko na. Tara na. Ihahatid na kita. Mukhang magsasara na rin ang gwardya dahil tayo na lang yata ang tao rito. Sabi nito. Nagulat siya nang walang sabi-sabing ginanap nito ang kamay niya at hinila siya palabas ng building. Napatitig siya sa magkahawak na mga kamay nila. Masarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa kamay nito. His big and strong hand also gave her a sense of comfort and security. Kailan ba niya huling naramdaman iyon? Kung pakakaisipan niya, naramdaman na nga ba niya iyon sa buong buhay niya? Wala siyang maalala. Napakurap siya nang pisilin nito ang kamay niya. Are you alright? Tanong nito sa kanya. Nag-angat siya ng tingin dito. Saka lang niya namalayan na nasa tapat na pala sila ng kotse nito. Nakatingin ito sa kanya, na tila nag-aalala. Bakit bigla na lang siya naging sensitive sa lalaking ito? Ipinilig niya ang ulo dahil hindi niya alam ang sagot doon. Wala. Let's go. Sagot niya rito. Tulad nung unang inihatid ni Adam si Jessica sa apartment niya, hindi pumayag si Adam na hindi siya samahan nito hanggang sa tapat ng pinto. Gusto raw nitong masiguro na nasa loob siya ng apartment niya bago siya mawala sa paningin nito. Nang mabuksan na niya ang pinto, ay nilingon niya ito. Nang mapatingin siya sa mukha nito, parang ayaw pa niyang umalis ito. Gusto mo bang magkape muna? Tanong niya rito, bago pa niya mapigilan ang sarili. Matagal na tinitigan siya nito. Halos lukuban na siya ng hiya bago ito ngumiti. Sure, pwede mo na rin bang samahan na makakain? Ayaw mo na kasing mag-dinner tayo sa labas. Nagugutom na talaga ako. Anito sa magaang na tinig. Napangiti siya. Okay, pero sandwich lang ang kaya kong ipakain sa iyo. Sabi niya bago siya tuluyang pumasok. Nang makapasok na rin ito, ay isinara na niya ang pinto. Binuksan niya ang ilaw pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang bag sa sofa. Nagpaalam siya rito bago siya dumiretso sa kusina. You have a nice place. Very homey. At halatang babae ang nakatira. Komento nito. Hindi niya namalayan ang pagsunod nito sa kanya. Pagkatapos niya magtimpla ng kape, ay hinarap niya ito. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang tasa ng kape nito. Siguradong kumpara sa kinalakihan at tinitirahan mo ngayon, napakasimple lang ng bahay ko. Aniya rito. Tumawa ito. Pagkakuan ay umupo ito sa isang silya roon. Yes, it's very different. Nasa interior design ang linya ng mga magulang ko. Kaya, mas mukhang showroom
kaysa tirahan ang bahay na nilakihan ko. Dapat ay maingat ang kilos sa bawat sulok ng bahay namin. Dahil baka may masirang display at furniture doon na nagkakahalaga ng 100,000 at kung minsan ay ₱1,000,000 pa. So I have never felt at home. Hindi gaya rito sa bahay mo. Isang tingin pa lang ay alam kong ikaw ang personal na nag-aayos dito. Halatang ginagamit din ang lahat ng kasangkapan dito. It was a warm feeling to it. Sabi nito. Pagkakuhan ay ngumiti ito. I'm sure you will be a very good homemaker. Dagdag nito. Nag-init ang mukha niya. Alam niya ang katumbas ng sinabi nito. Magiging mabuti siyang asawa. Hindi niya mapailiwanag kung bakit bigla siyang nahiya. Tumikim siya. I hope so. Ay nako, nakalimutan ko na ang sandwich mo. Aniya saka mabilis na kumilos upang gumawa ito ng makakain. Sandwich lang ba ang kinakain mo sa gabi? O nagluluto ka pa sa pag-uwi mo? Tanong nito nang ihain niya rito ang sandwich. Nagkibit balikat siya. Nagtimpla na rin siya ng kape para sa sarili niya. Pagkatapos ay umupo siya sa tapat nito. Kapag maaga akong umuwi, oo. Pero dahil madalas akong nasa date after work, sa labas na ako kumakain. Kaya pag uwi ko ay natutulog na lang ako. Aniya saka humigop ng kape. Saglit na tila natigilan ito. Pagkatapos ay tinitigan siya nito. You always go out on dates? Yes. Blind dates, actually. Hindi na ako bumabata kaya sa tingin ko. Hindi masama kung magbabaka sakali ako na makita kong lalaking hinahanap ko sa ganoong paraan. Hindi ako heroine sa romance novels na kahit hindi naghahanap ay bigla na lamang nakakakilala ng lalaking para sa kanya in the most extraordinary way. Kaya ako nang humahanap sa kanya. Paliwanag niya rito. Naging komportable na siyang magsalita rito. Pakiramdam niya ay bumalik sila noong una silang nag-usap sa hotel room nito. Tiningnan siya nito ng mataman. Nahanap mo na ba siya? Maingat na tanong nito. Nagkibit balikat siya. Sa ngayon, wala pa akong nakikilala na pumasa sa ideals ko. Bakit? Ano ba ang ideals mo? What's with all the questions? Tanong niya rito. Saka bahagyang tumawa upang pawiin ang pagkailang niya rito. Dahil sa kaseryosohan ng mukha nito, nadagli ring nawala. Nagkibit balikat din ito. Saka kumagat ng sandwich nito. Just trying to make conversation. Oo nga naman. Well, ang gusto ko ay responsible, financially stable, at mature. Not necessarily rich but at least. He must be someone who will be a good provider. Hindi ako masyadong particular sa itsura. As long as I find him pleasant to look at, okay lang sa akin. Kahit hindi siya sobrang gwapo. Of course, I prefer someone older than me. Tulad ng sinabi ng kaibigan ko, masyado pa kaming bata para matawag na sugar mommy. Napahinto siya sa pagsasalita nang bigla itong umupo. Napatingin siya rito. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito. I'm okay. Sagot nito. Tumikhim ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa wristwatch nito. I think it's already getting late. Kailangan ko nang umuwi. Salamat sa kape at sandwich. Anito at tumayo na. Tumayo na rin siya. At inihatid niya ito hanggang sa labas ng pinto. Mag-ingat ka, aniya rito. Nakangiting tumango ito. Akmang tatalikod na ito, nang bigla itong tumigil at muling humarap sa kanya. Jessica, I think it will be good if you could find your ideal man. But I think it would be better if you found a man who can make you really, really happy.
Biglang sabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay ngumiti ito. Mauna na ako. Sinundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa makasakay na ito ng kotse nito. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Kapag kuwan ay napangiti siya. Those were sweet words coming from a bully. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng kasiyahan. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.